Yan, tignan nyo to, no? Tama ba yung ginawa ng pastor? Own pastor for exposing her affair, the judge's brutal response humiliated her instantly. Ms. McDonald, start. Yeah. Hi, Your Honor. Suing your pastor. Yes, I'm suing him because he divulged what I told him in confidence, which was that I was unfaithful to my husband, and he went ahead and told my husband, who promptly divorced me and kicked me out of the house. So why is it your pastor's fault that you cheated on your husband? I thought what I had told him was in confidence, and I was looking to him for emotional help. I couldn't afford a therapist, so I thought, I'm depressed. And did he help you? He said that honesty is the best way to make myself feel better, and so he said... So, ang story is, nagigilty yung babae kasi nag-cheat siya sa husband niya, no? Lumapit siya sa pastor to seek emotional help, kung anong dapat gawin. Kaso si magaling na pastor, sinabi sa husband niya, tapos naghiwalay sila at pinalis yung babae sa bahay. Ang tanong, tama ba ang ginawa ng pastor? Alright. There are situations na honesty is the best solution for you at peace. Okay? Pag may nararamdaman ka, hindi ibig katulad ng pagiging guilty, that's the work of the Holy Spirit. Yun ang katotohanan that you need to repent. Pero it doesn't mean na kailangan mo itong sabihin sa isang tao or i-public. Kasi you need to check kung ano ang mga consequences na magagawin mo o mangyayari sa future. Pero sa ganito, hindi. Now, let's check kung ano ang magiging resulta ng ginawa ng pastor. Alright. Tandaan, ang unang inaayos ng Diyos or ginagawa ng Diyos dito is to fix the relationship. Kaso ang ginawa ni pastor, siya pa yung naging dahilan upang maging hiwalay or maghiwalay sila ng mag-asawa. Tama ba yun? Dahil sa nangyari, maaapektuhan ang mga hinaharap. Maaapektuhan yung mga bata. Which is ito yung palaging iniiwasan ng Diyos dahil kakalat ang kasalanan at ang kahiyan at baka mangyari pa ito sa mga bata. Number 3. Trust ng tao sa pastor at sa mananampalataya. Next time yung mga tao magtitiwala sa pastor ay hindi na mag-open. Kasi kinikismis nadadamay ang mga mananampalataya. Tandaan, bawal or kasalanan ng chismis. Number 4. Nagiging sanhi ng pagkakasala. Bakit? Kasi nagiging source siya ng pagiging chismis or kakalat ito at nakakaya nga. Number 5, kakalat sa makikinig. Masisira ang pangalan ng church, masisira ang pangalan ng Diyos. Number 6, mawawalan ng members ang church. Maraming magbabackslide. Malamang yung taong na yun, magbabackslide, aalis sa church at yung mga nasa paligid nito. Kung ako yung pastor at sinabihan ng sikreto, ito ang sasabihin ko. Okay? Sasabihin ko sa babae, itago mo yung kasalanan mo. Kasi pag nalaman yan, masisira ang pamilya mo. Tandaan, maayos na ang relationship mo ngayon sa asawa mo, hindi naman niya alam. So, wag mong pagsabi kasi pag nasabi mo yan at kumalat, nakakahiya, masisira ang pamilya mo, kawawa ang mga bata, sila maapektuhan. Oo, nararamdaman mong nagigilty ka. Kasi yan ang Holy Spirit. Pero it doesn't mean na kailangan mo sabihin or ipagkalat ito kasi magiging sanhi ka ng pagkakasala ng church. Masisira ang church. At masisira ang pangalan ng Diyos. Yang kasalanan mo, pabayaan mo ang Diyos at ikaw lang ang nakakaalam. Pabayaan mo siyang kumilos sa iyo, maghintay ka, manalangin at magsisi. Tandaan, may mga kasalanan tayo, ang Diyos lang ang nakakaalam at hindi niya ito pinagsasabi. Ang tawag dito mga personal sins. Now, kung nalaman ito ng husband mo na nag-cheat ka, dapat kang maging handa sa resulta sa iyong ginawa. Huwag kang magmataas. Maaring hiwalayan ka. Dapat kang palaging magpakumbaba. Hindi ka pwedeng makipag-divorce. Hindi ka pwede sumama doon sa lalaking kung saan ka nag-cheat. Ang kailangan mong maghintay as part of your repentance. Magsisi ka. And I encourage you, at tandaan, ang unang inaayos ng Diyos dito is relationship palagi.
Pag nalaman ng husband mo ito, I will talk to your husband na magpatawad. Yan ang sasabihin ko palagi. Kasi nga, ang ating Panginoon ay nagpatawad at ito yung purpose ng kanyang pagpunta rito. Namatay siya at pinako sa krus upang matuto tayo magpatawad. Tapos, sasabihin ko ang story ni Prophet Hosea. Nakapag-asawa ng prostitute si Hosea, so she was already defiled. Binago niya ito at nagpakasal sila. Pero habang nagsasama sila ni Prophet Hosea, ilang beses pa rin nag-cheat si babae, ang kanyang asawa. Pati yung mga anak nila ay hindi niya anak. Imagine, habang kasal sila at nagsama, she is defiling herself sa iba pang lalaki. At iyong mga tatay ng kanyang anak, galing ito sa iba't ibang lalaki. Pagkatapos, umalis pa itong babaeng ito at nagpaalipin. Yan, sa iba't ibang lalaki ulit at naging alipin siya. Pero sa kailunay, hinanap ito ni Hosea, binili siya nito upang hindi maging alipin. Kinuha niya ulit. Dinisiplina niya ito at nagsama pa ulit sila. Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Ganito ang tinuturo ng Biblia. Kung mali ang pagkaintindi sa Biblia, gagawa ka ng mga desisyon na mali. Sa isang sitwasyon na ng pagsasabi ng totoo, pwede lang magsumbong kung nakapatay ang taong nagkumpisal sa iyo. Kasi pag nangyari ito sa akin, ako mismo ang tatawag ng pulis at nagpapakulong kita. Basahin mabuti ang Biblia upang malaman kung ano ang dapat gawin pag may ganitong sitwasyon. Maraming salamat.